Mukha ho yata talagang ito'y lulusot na panukala. Ano po, yung sinasabi nga na pagbabawal sa mga pribadong paaralan sa pagpapatupad po ng no permit, no exam policy. Oho, atin lang ngayon pa lang po alamin kung ano na ho ang magiging galaw, kilos o ano man po ang magagawa nito pong grupo ng COCOPEA, itong Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines. Si Attorney Christine Carmina Manawag po ang ating mga kausap. Good morning po, Attorney. Hi, Ted, and hi, Chacha. Good morning sa inyo. Good morning. Mukha pong ito'y lulusot na at aaprubahan ng both houses of Congress na panukala. Ngayon pa lang po ba ano na iniisip po ninyo at gagawin? Actually, no, sa ngayon, inaantay pa yung, kasi ano pa rin siya, nasa BICAM level pa rin siya, hindi pa nagpo-convene. So, umaasa pa rin kami na makakarating ang ating mensahe sa ating mga mambabatas at madinig pa rin kami, no? At lagi naman kaming bukas para sa mas masusing diskusyon sa ukol sa panukalang batas na to, kasi kailangan talaga nating idiin yung magiging epekto nito di lang sa ating private schools but ang epekto nito sa mga estudyante, parents and teachers. Oh, sige. So bago itong mangyayari nga sa BICAM na baka lang kasi abala ang ating mga kongresista sa budget hearing kaya hindi ito nabibigyan ng pansin. Pero doon sa usapin na epekto nito sa inyo, no, sa hanay ng mga private schools, pakiulit lang, sa anong aspeto kayo tatamaan dito? Kasi baka naman kung sakasakali na wala itong epekto, sabihin ng mga mambabatas, o nakita nyo na, bluffing lang itong grupo ng COCOPEA. Go ahead, ma'am. Actually, no, nagsagawa na kami talaga ng survey and study. And nakita namin dyan, no, dun sa aming pag-aaral is, hanggang ilang months lang talaga magsa-survive ang ating private schools pag napasa itong panukalang batas na ito, no? Siguro on the surface, banning yung pag-ban sa policy, baka nakikita nila to as a protection sa interest ng ating estudyante. Pero nakakalimutan kasi yung long-term effects nito di lang sa schools, no, but sa students. Alam ko pa ulit-ulit na, no, and may sense of urgency na kasi talaga. Ang private schools, umaasa lang kami sa tuition, wala kaming inaasahan na kahit anong budget provision mula sa gobyerno tulad ng ng public schools. If hindi kami if lang timely collection or hindi on time magbabayad ang ating students and parents, saan kami kukuha ng pondo? If walang pondo, ano yung ipapangbabayad namin sa mga teachers, sa aming empleyado, sa mga expenses, sa utilities? If hindi namin yan mabayaran, paano kami magpapatuloy ng aming serbisyo sa aming mga estudyante and parents? And pag nangyari yun, di malayo talagang magsara ang private schools, no, Ted? And pag nagsara kasi, no, private schools, saan pupunta ang mga estudyante? Diba? Madi-displace yan. Sa ngayon, no, ang aming membership, ang aming school membership nasa higit 3,000 member schools kami, and 1.7 million students ang ang aming nasa system, both basic and higher education. So yun pa lang, no, saan ilalagay or saan pupunta itong mga estudyante. Hindi pa natin consider ang milyon-milyon din na ating mga teachers and empleyado na madi-displace if magsasara ang ating mga private school. Oo. Attorney, ito bang COCOPEA ay meron ding mga miyembro na ang paaralan ay universidad? Oo, no. Ang aming membership ay mula small, mid-size and mga big schools naman. So may mga college, universities, and mga basic education schools tayo. Pwede ba namin malaman lang, please, ano-ano ang mga malalaking universidad at kolehiyo ang miyembro ninyo? Actually, no, Ted, halo-halo ang ating membership. May mga religious schools tayo na mga malalaking universidad. May mga sectarian schools din tayo, mga
Ang UST ba, ang mga religious mission schools. ang Ganon. UST ba miyembro nyo, UST? Miyembro siya, mga religious schools, so kasako po yan ng ating mga ang religious schools sa ating, isa po yan sa mga miyembro po ng kailangan kong i-verify, no, pero alam ko po sila po ay kasama sa membership po. Okay, sige. Ganito, nagkaroon dito ng public hearing and you were invited. May silbi ba yon? Napakinggan ba kayo o dito sa draft bill na ito, meron ba kayong kahit mapaano ay isiningit lang na provision para naman doon sa mga posibilidad na kapag ang isang estudyante o magulang ay lagi na lang ganoon ang idinadahilan, di nakakapagbayad, baka naman pwedeng alam mo, yung mga sinasabi na kung may kakayahan naman magbayad yung talagang pamilya hindi nagbabayad, ay may mga ganun bang provision? Actually, no, dun sa public hearing, na-invite kami nung September last year pa. Pero isa lang yun, nung first initial hearing lang yun sa Senado, no? And ilang minuto lang, siguro mga maximum 2 minutes lang kami nakapagbigay ng aming komento, and pinahayag namin yung aming reservation and opposition sa panukalang batas na yon. Kasi nga nakita namin na ang magiging adverse effect nito sa ating private school system. Oo. And alam naman natin, no, na pinupush yung mga certain safeguards na nasa sa panukalang batas, pero alam kasi namin na hindi ito sufficient para maprotektahan ng ating private school. Pero nagbigay kayo ng position paper, di ba? Yes. Definitely, oo. Sige, so ngayon kasi BICAM situation na ito. Meron ba kayong kausap na miyembro ng BICAM dito para mabalitaan lamang kayo? Ano ba itong mga provision na kanila ipapasa? Patuloy naming actually, no, may patuloy kaming nagmo-monitor. And yun nga, no, may previously kasi na schedule na yung BICAM, pero nare-reschedule dahil sa siguro schedules ng ating mga mababatas. So patuloy po nating minomonitor yan. Okay, sige. So sa ngayon na sitwasyon na sa aking balita, no, mukhang ito'y lulusot at lulusot. Ano ba ang balak nyo dito? Pupunta kayo at maghahanap ng koneksyon kay Presidente Junior para sa possible veto o anong balak nyo? If pumasa ito sa BICAM level, of course i-exhaust natin lahat ng available legal remedies naman natin. Hindi isipan na rin namin na mag-appeal sa ating presidente, and of course bukas pa rin ang aming isip na baka posibleng idala sa ating korte din. Gusto nyo, baka kayo dumulog sa hukuman? Yes, oo. As last recourse, no? Kasi may mga issues talaga, constitutional issues din kami na nire-raise na sanang ma-address at marinig ng ating mga mambabatas. Like, as an example, attorney, please, hindi naman sa tayo adelantado dito. Example lang, no, for the benefit of cerebral discussion. Anong mga posibleng paglabag nito sa saligang batas kamo? Actually, no, nasa batas kasi natin yung complementarity ng ating public and private education system. Ngayon, malakas kasi ang posisyon namin dito na i-violate niya tong provision na to sa ating constitution. Kasi it increases the imbalance between the public and private. Kasi nire-restrict nilang aming operations, ang private education sector to determine ang aming operations, ang aming finances. Samantala, ang mga public schools, no, increasing ang kanilang budget every year. No, laging may mga apila na panukalang batas na itaas ang kanilang budget. So, makikita natin na may
malaking imbalance. And makikita rin natin, no, if mapapasa talaga tong panukalang batas na ito, it will be an immediate or slow death sa ating private schools. But all the same, it will be a painful death for the private education sector. Okay, sige. So, antabay tayo, no, attorney, dito nga sa kalalabasan na itong panukalang ito kung kailan ito ilulusot and the eventual signing kung pipirmahan ng ating Pangulo at kung ano nga ang inyong gagawin. Concerned lang kami dito nga sa isyong ito kasi hindi naman sa para lang balansehin yung equation. Kasi ngayon naman, di ba pinapayagan din naman ngayon ng ilang mga paaralan din yung mga promissory note? Meron mga alam kami na pumapayag naman di ba? Yung iba. Oo. For some valid reason, pumapayag naman yung eskwelahan na mag-promissory note ka lang. Meron ng mga ibang condition pero yun nga, no? But ito kasi mukhang ito mandato na ito sinasabi nila sa batas Yes, oo. Actually, no, tama ka dyan, Ted. Madami kaming mga accommodation talaga na ginagawa in practice na yan. And hindi naman unreasonable ang ating private schools. Lagi kaming nag-a-adjust in order to make yung aming mga serbisyo, ang private education accessible sa ating mga estudyante. Nakita naman natin yan during the pandemic. Ang aming accommodations na ginawa ng ating private schools, dinifer muna or pinospone ng kanilang mga payments, in-adjust yung mga deadlines, nag-promissory note, naghanap kami ng mga posibleng sources of scholarship para sa mga eligible or sa mga karamihan ng ating estudyante. So, todo kayod talaga ang ating private schools para lang makapagsilbi sa ating mga estudyante. So, hindi rin talaga namin mapagtanto bakit nire-restrict ang aming bakit may ganitong panukalang batas na magre-restrict sa operations and finances ng ating school. Sige, salamat na marami ulit, attorney, at kami muling tatawag kung kinakailangan. Thank you po. Yes. Thank you din, Ted, and thank you, Chacha. Lagi niyo kaming iniimbita para sa mga ganitong diskusyon and malaking tulong talaga ang inyong programa. Salamat po na marami ulit. Thank you. Sige, so si Attorney Christine Carmina Manawag. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.